Nakakataba lang po ng puso na sa edad kong ito, may nanghihingi ng advice sa akin ng 52 years old, byuda, taga Bicol po siya, retired government employee. Last night, nagbigay siya ng mensahe sa akin at nakiusap siya na wag na lang bagitin ang kanyang pangalan. Humingi siya ng advice patungkol sa kasalukuyan niyang boyfriend ngayon at 32 years old lang po ang edad ng lalaki. Hindi ko po ito ikinagulat dahil marami na po talagang ganitong klaseng relasyon sa ngayon. Ma'am, masaya po ako sa inyong request. Subukan kong magbigay ng mga sign kung mahal ka ba o hindi o ginagamit ka lang ng partner mo ngayon. Ang mga sign na ito ay hindi ko maikiklaim na sakto ito o kulang, pero masisiguro ko sa iyo na may makukuha kang idea dito. Ang idea na ito ay hindi lang para sa mga byuda, kung hindi pati na rin sa mga byudo. Gusto kong ipaalala sa iyo kapag relasyon ang ah, pinag-uusapan, hindi maiwasang ma-involve ang pera dito. Alam naman natin na maraming naghihiwalay sa relasyon dahil sa pera. Kaya mas nakabubuti na suriing maigi kung ano ang sadya o pakay ng taong ito. Pero bago po tayo mag-umpisa, gusto kong magpasalamat at napasyal ka sa channel ko. Una, ang taong ito ay madalas nakapokus lang sa sarili niya. Kumbaga doon lang umiikot ang mundo niya sa sarili niya. Maaring sarili niyang problema, sarili niyang pamilya, sarili niyang o problema ng pamilya niya o sariling mga plano niya. Lahat ng usapan ay nakatuon lang sa kanya. Mga pangangailangan niya, mga gusto niya, o mga ikabubuti para sa kanya. At kung ano ang magagawa mo para sa kanya. Kung naging busy siya, para sa sarili lang niya yon, wala siyang pakialam sa iyo. Nag-i-expect siya palagi na mabigyan mo siya ng oras para pakinggan ang mga hinaing niya, mga problema at mga pangangailangan niya. Puro siya lang at yung mga pangangailangan mo, hindi siya nagbibigay ng atensyon doon at maraming oras. Pangalawa, hindi siya nakikinig sa iyo. Ang isang taong manggagamit ay masyado yang nahuhumaling sa sarili niya. Madalas, kinikwento niya mga pamilya niya, kaibigan niya. Pero pagdating sa iyo, kapag nagkukwento ka sa sarili mo o sarili mong pamilya, kaibigan mo, hindi siya nakikinig doon. Parang wala siyang pakialam. Kung may ibabahagi kang impormasyon sa kanya, baliwala lang niya lahat ang mga ito. Pangatlo, ang dami-dami niyang pabor na hinihingi sa iyo. Minsan gumagawa lang siya ng kaunting pabor para sa iyo kasi nga may malaki siyang pabor na hihingiin galing sa iyo. At kapag hindi mo nabigay yung hinihingi niyang pabor sa iyo, kunwari ipaparamdam niya sa iyo ang maliit na pabor na binigay niya sa iyo, gawin niyang guilt feeling yung maliit na pabor na ginagawa niya sa iyo. Ikaw naman, sabihin mo ngayon na oo nga no, may ginawa naman pala siyang pabor para sa akin. Ang mangyari ngayon, ibibigay mo na yung malaking pabor na hinihingi niya sa iyo. Halimbawa, pera. Mahilig siyang manghiram ng pera sa iyo. Okay lang naman na minsan tutulong tayo or minsan manghihiram sila ng pera, isa o dalawang bisis para sa pamilya nila o sa mga kaibigan nila na nangangailangan talaga ng pera. Pero ang serial borrower, ibang usapan ito. Ito yung halos linggo-linggo na lang may problema sa pera. Paulit-ulit na humihingi ng tulong sa iyo, maliit man o malaki, pero madalas yun. Minsan twice a week. Kaya kung nangyayari sa iyo ito na napadalas na parang ikaw na ang ginawang source of ban niya, hindi na normal na behavior yan. Pang-apat, mabait lang siya kapag nabigay mo ang gusto niya. Yung tipong napakalambing niya sa iyo kapag nabigay mo ang pabor niya o di kaya humingi sila ng pabor sa iyo. At kapag nakuha na niya ito, kapag nabigay niyo na ang pangangailangan niya, bigla na lang siyang maglalaylo. At parang isang bula na bigla na lang mawawala kasi nakuha na niya ang gusto niya sa iyo. Panglima, hindi sila nagbibigay ng effort sa iyo. Halimbawa, mga regalo, anniversary na regalo, o di kaya birthday na regalo. Hindi yan nila magagawa na bilhan ka kahit konting halaga man lang o di kaya cake para ibigay sa iyo. Wala siyang ganun kahit damit man lang, walang effort na gagawin pagdating sa iyo. So walang relationship pag ganun. Kasi ang isang magandang relasyon ay balanse yan, give and take yan para mapasaya nyo ang isa't isa.
kung may special na occasion na mabigyan nyo ng kasiyahan yung isa't isa, kahit sa maliit na bagay lang. Hindi yung ikaw lang ang nag-iisa, nag-i-effort. Hindi ganun. Kapag ganyan ang karelasyon mo o kapartner mo, one-sided lang yan. Ang ibig sabihin yan, maaaring ginagamit ka lang niya. Panganim, puro salita, wala sa gawa. Ang taong manggagamit, puro salita lang yan. Hindi yan nagbibigay sa iyo ng aksyon. Kapag nagsalita yan, masyadong napakalambing at masyadong mabulaklak ang mga pananalita niyan. Ang taong manggagamit, magagaling sila magtago ng tunay nila na pakay sa iyo at nakabase lang ang kanilang aksyon sa kung magkano ang naibigay mo sa kanya. Ginagawa mo yung part mo, pero siya hindi niya ito ginagawa. Pangpito, hindi tumutupad sa pangako. Simple lang, kapag nangako siya sa iyo, ang daming pangako. Kapag nabigay mo na ang gusto niya, napako na ang kanyang pangako. At paalala, paulit-ulit niya itong gagawin sa iyo. Pangwalo at panghuli, ang taong yan ay magaling magmanipulate para hindi ka makatanggi sa kailangan niya sa iyo. Ang manggagamit ay bihasa iyan sa manipulation na hindi mo sila mahihindian sa mga gusto nilang makuha sa iyo. Magaling sila magpasayaw ng tao sa kanilang mga palad. At hanggang dito na lang po tayo. Sana ma'am may idea kang nakukuha at makakatulong sa iyo at sana nasagot ko ang mga iilang tanong mo. Maraming salamat po.